Isasagawa ng Pilipinas sa unang pagkakataon ang balikatan exercises sa labas ng territorial waters ng bansa. Ang detalye sa report ng ating kasamang si Joshua Garcia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gaganapin ang balikatan exercises sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. Sa isinagawang press conference kahapon sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Army at Balikatan spokesperson Colonel Michael Lohico na maaaring lumampas sa 12 nautical miles limitation ang nasabing aktibidad. Ibig sabihin nito, aabot na sa international waters ang Balikatan 2024 na sasalihan ng 11,000 American military personnel, 5,000 sa Armed Forces of the Philippines at mahigit 100 sa Australia at France. Para naman kay Lohico, patunay lamang ito ng pagiging seryoso ng Pilipinas sa pagdepensa ng teritoryo nito. Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. And the alliance is still going strong. Katan exercise is a demonstration of our combat readiness. The entire intent here is to deter, and if we cannot deter, we will defend. And when we defend, the objective is to win. Ayon naman kay Philippine Navy Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng West Philippine Sea, may karapatan ng Pilipinas sa disputed waters at mandato ng Navy at AFP ang protektahan ang kung ano ang sakop at pag-aari ng Pilipinas. China ang itinuturing na pinakamatinding kabanggaan ng Pilipinas pagdating sa pag-claim ng malaking bahagi ng West Philippine Sea. We do not care about China's behavior. The AFP, the Navy and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty and the Filipino people. Care about China's behavior. The AFP, the Navy and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty and the Filipino people. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nag-courtesy call si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Malacanang sa pakikipagpulong niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ni Blinken na prioridad ni United States President Joe Biden ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Secretary Blinken, ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay tumitibay. Kinagagalak din ni Blinken ang muli niyang pagbisita sa Pilipinas at ipinabot ang mensahe ni President Biden kay Pangulong Marcos Jr. Sabi naman ni President Marcos, masaya rin siya ang nakapulong ang U.S. official. Napag-usapan nila ang napipintong pagbisita ng Pangulo sa Amerika sa April 11 para sa trilateral meetings kasama si President Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ilan sa mga inaasang paigtingin ng tatlong bansa ang pagtutulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya, climate change, food security at ang pagtataguyod ng international law.